Glory to God. Nakaka-overwhelm. Amen po ba? Nakakagalak. Kasi yung dati yung mga batang paslit, napasaway. Naintindihan nila po yung kanilang pinag-aaralan patungkol sa Diyos. Kahalagaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya yung ngiting-ngiti ako dyan habang nakikinig kasi kilala naman natin si Kuya Luis kung sino siya, ano siya. But then, little by little, yung pagkaunawa niya sa Word of God is very important na transform ang kanyang pagkatao, kanyang buhay. Nakita niya na kung sino siya sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya tayo po na mga matatanda, hindi tayo pwedeng huminto o tuldukan. Ang mga nakita na natin, napansin natin, wala na, yung anak ko kasi ganito, ganun. May Diyos di po ba? Yung partner ko in life, bakit ganun hanggang ngayon? May Diyos po na makakagawa. May Diyos na makapag-transform ng buhay instantly. Wala pong mahirap at walang imposible nga. Narinig nyo rin ang patutuo kanina dito ng ating kapatid na Sister Gina. Siya kasi ang takbuhan ng mga tao dito ngayon. Dahil siya po ang kinalagayan ng Diyos to reach more people for God's kingdom. So nakita natin yung sabi ng doktor, wala na. Kaya habang nagre-report sila sa akin sa messenger, nakita ko sila ni Kuya, iyak na sila ni Sister Gina. Sabi ko, bakit? Si ate, baby, wala na po. Wala na? Ako naman, dahil nga wala naman ako taranta, Diyos yan Siya naman nagbigay buhay, siya rin may karapatan. Sister baby, nakarinig naman ng word. Intindihan niyo po ba? Alam niya ng salita ng Diyos. Alam niya na kung sino si Jesus. So si Lord lang ang makapag-judge sa kanya kung anong ginawa niya sa kanyang buhay. So, kampante lang ako, pero nalulungkot ang puso. Kaagad ako doon sa dwelling place na chat, nag-message na ako sa lahat. Nawala na Sister Baby. Natindihan niyo po? Kung anong maitulong, magbigay na. Humingi na ng abuloy si Pastora. Nakakahiya. Kasi sabi, wala na Naintindihan niyo po ba? So maya-maya, nagtumawag na naman, Pastora, nabuhay daw. Ha? Balik na naman ako doon sa mga lahat na kapatiran na may light na naman. So, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi naman ng anak ko, sabi ni Kuya, Mama, pag may tubo na, hindi na nakausap. Kumatos na yon. Sabi niya sa akin, hindi mo na makausap niya, wala na yan. Patay ng utak niyan. Sabi naman nung reporter natin galing sa ospital, nagsusulat na kung anong gusto na umuwi. Ibig sabihin, hindi po may wisyo, hindi kumatos. Kasi alam niya mga ginagawa niya. May imposible ba sa Diyos? Kayo po ba may imposible sa Diyos sa buhay mo? May mahirap ba sa Diyos na anuman ginagawa ang hinihingi mo sa Diyos ay kaya ng Diyos gawin para sa'yo? Ngunit, kailangan mo tumugon, sumunod sa tawag din ng Diyos. Hindi hingi ka lang ng hingi, pero wala kang pake. Naintindihan po ba natin? Bakit matagal na ako nag-pray? Araw-gabi ako nag-pray. Pero sabi ng Diyos, sumunod ka sa kanyang salita. Kita mo, exhorter natin. Walang pag sinabi, pwede ka bang mag-exhort? Sabi niya, kailan? Nandun na po yung katabayan. Kasi, alam niya na kung sino sa harapan ng Diyos. Kahit mga bata, naisip lang yan, mga yan, high school. 15 years old, 16 years old. Kahit sa school po, nagsishare na sila ng Word of God. Sige, Kuya Lian na yan. Hindi niya alam, nabibidyohan siya ng tatay niya, nagsishare doon, nakaupo yung mga kaklase. Naintindihan niyo po ba? Hindi kinakahiya ang salita ng Diyos because the Word of God Himself is God. Can change and transform many lives. That is the gospel of God. Amen? Kaya mga kapatid, huwag natin ikakahiya, ipahayag ang mabuting balita o ebanghelyo sa mga tao hindi pa nakarinig. Because through your life, these people can receive the goodness of God, the inoffer ng Diyos na salvation sa kanilang mga buhay. Amen? Ang ebanghelyo po ay kaligtasan.
Once you hear the word and understand the word, mabago ang buhay natin. Amen? Kaya lang, marami pong hindi nagbigay pahalaga sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Mas pinakinggan pa ang salita ng tao, binulay-bulay pa, sa higit sa lahat ng nais ng Diyos yung salita niya, bigyan natin ukol pansin. Amen? Kaya nagsabi, matagal na ako nag-pray, ba't hanggang ngayon ganito pa rin ang buhay namin? The problem is, paano ka makatawag sa langit o sa ating Diyos na makapangyarihang Diyos kung hindi natin siya binigyan muna ng pahalaga higit pa sa ating mga buhay? Are you there? So last Friday ba yung... Okay. Mayroon kaming kapitbahay na ilang house po yung pagitan sa Greenwoods, na 2 beses na pala itong anak na pinakakuya na magkakapatid, pabalik-balik kumakatok na pala sa gate. Eh, medyo malaki yung bahay, bingi kami, hindi namin narinig, sa likuran kami, hindi namin alam na mayroon na palang tao na twice na, ang neighbor pa namin ang nagsabi na 2 beses na po si kuya dyan pumunta yung neighbor. Dahil po namatay din po yung kanyang nanay. Si Nanay Consuelo po atin attendee before here. Naintindihan yung matandang iglesera dito? Kaklase ng biyanan ko, sila po masaya-masaya ng mga matatanda dito before. At the age of 96, sabay sila po ni Sister Baby na, hello, mabuti Sister Baby na survive. Ito siya, at the age of 96, natulog na siya. Pagkakita ng yaya, painumin sana ng tubig, wala na pala buhay. Biro mo natulog na lang. Sino gusto na matulog na lang? No more pain. Hallelujah! Tulog na lang, wala ka nang intindihin. So, yun po yung nangyari. So, sa madaling salita, nangiti sila, ayaw nila matulog pa marami pa pangarap. Sa madaling salita, yung heart ko in the morning na nag-post doon sa Greenwoods na namatay po si ganito po kanyang, ang sabi ng pamilya, ganon. Sabi ko, kung may Lord, my heart desire, makapag-share ako ng Word of God kung mayroon siyang service sa kanilang bahay. O hindi ko pa alam kung saan iburol Heart ko lang yun. Nagpipray ako na naway, makapag-share din ako. Pero tingnan niyo po, dahil desire of my heart, pumunta yung anak na hindi ko inasahan dahil si mother lang po yung nakakilala sa Word of God. Si mother lang po yung nagsisimba sa atin. Yung buong pamilya po ay Katoliko. Bakit sila sa atin lumapit? Naintindihan niyo po? So sa madaling salita, minessage ko agad ang mga kapatiran kung pwede sila sa service nung gabi ng Friday dahil sa Evergreen ng Pasig po nakahimlay. So doon po mga kapatiran na attending natin sa Friday evening dito, kasama natin na nakapagpahayag ng ebanghelyo doon, nakapag-share tayo sa... Kaya lang talaga pag ayaw ng salita ng Diyos, may nadatnan kasi kami nandoon na mga neighbor namin. Pag nang alam nila na born again, tumayo kaagad lahat, umalis. Napaso. Naintindihan niyo po ba? Ay, hindi mapigilan Naglabasan. Hindi ko alam anong dala-dala naming apoy. Pero, yun po mga kapatid, we are so blessed. Why? Dahil nakarinig na ng ebanghelyo patungkol kay Jesus, masarap makinig at ayaw mo na umalis. Kahit abutin tayo ng umaga. Bakit yung mga tao hindi pa naintindihan patungkol kay Jesus Christ na Savior, ayaw makinig? Talikod kagad, hindi po ayaw nilang mapakinggan ang kapahiyagan. Kaya mapalad po kayo ngayon, kung tumugon kayo, tumalima kayo, may nag-alok sa inyo, may nag-invite sa inyo, yun po yun. Blessing po yan. Because, kung ikaw tutugon, susunod, magpatuloy, may bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Amen? The problem is many Christians, as they call Christians,
Sabihin nila, Kristiyano po kami, born again din po kami. Ba't hindi ka nagsisimba kung born again ka na? Hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka naman nagsishare ng gospel, pero sabi mo, born again ka. Hello? Yun po yun ang kaibahan. Mahalaga po sa kapwa natin, maabutin natin sila upang sila po magpatuloy maglingkod sa Diyos. Amen? Dahil po sila may kaluluwa. May kaluluwa tayo lahat. Nang kaluluwang yan, kung di mo pinakain ng ebanghelyo ng salita ng Diyos, hindi maging malakas at matatag yan. At ito, pag ikaw nabawian na ng buhay, at hindi ka nagbigay ugnayan, pakikitungo, pakumbawa sa harapan ng Diyos, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit 10 beses ka padasalan bawat oras, hindi ka rin makakapasok sa langit. Now, this is the time. When you hear, now, continue to ask the Lord's grace na kahabagan tayo lahat ng Diyos, na maligtas, na magkaroon ng unawa patungkol sa Ebanghelyo. Dahil walang purgatorio, na pag namatay ka, doon ka muna, para dasalan ka ng 40 days, 40 nights. Tama po ba yun? Na para misahan ka pa para makapasok sa langit. Eh, nung buhay ka nga, wala kang oras panahon patungkol sa Diyos na naglalang sa'yo. Tapos gusto mo sa kanyang kaharian, ano ka, siniswerte? Tama po ba yun? Masakit, but then it's true. Sister, kinig tayo ng Ebanghelyo. Sister, magsamba tayo sa Diyos. Wala akong time eh. Gusto ko pang mamasyal. Gusto ko pang maglaba, magluto, magpakapagod. Sa maglingkod, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Pinahalagahan ang mga samantalang bagay o temporal things in this world more than our Lord our God. Are you there? Kung matalino ka at marunong palagan mo muna, seek ye first the kingdom of God. Sama yung sinabi kanina ni Kuya Luis. Unahin natin ang Diyos. Palagaan natin ang Diyos. Kagaya nga sinabi ni Kuya nung Friday doon na, ang source of everything ang Diyos. Eh, bakit yung source ng samantala ang ating bigyan palaga? Eh kung ang source of everything is God, dapat matalino ka, marunong ka, unahin mo siya. Dahil lahat nagmumula sa Kanya. Even your life. Amen po ba? Ay, yung problema tayo, nagising po tayo sa ibabaw ng mundong ito na sinabi kasi ni Lola, sinabi ni Lolo, sinabi ng ating mga ninuno, magsimba paglinggo, magrosaryo nobena, lumuhod sa mula sa simbahan, sa pintuan ng simbahan hanggang altar, ligtas ka na. Pero paglabas mo, hindi ka marunong magpatawad. Hello? Wala kang paki sa kapwa. Makasarili ka. Nandoon ka pa sa kasinungalingan, nandoon ka pa sa pandaraya, nandoon ka pa sa lahat na gawa ng kadiliman. Akala mo, dasalan ka lang, makapasok ka sa langit. Pag sinabi, tinanong sa'yo, ay, namatay na pala si ganito. Yes, praise God. He's at home. Anong at home? He is in heaven. Paano niya in heaven? Nung buhay pa siya, wala nga siya oras panahon patungkol sa Diyos. Eh, nagsisimba naman yun. Nagsisimba, anong may buhay, mayroon siya. Anong pag-ugali, mayroon siya. Anong character itself, mayroon siya. Naintindihan ba natin, mga kapatid? Kaya malaga ang Diyos sa buhay natin. Kung marunong ka, matalino ka, pahalagahan mo ang Diyos na nagbigay buhay sa'yo. Eh wala, bali-wala ang Diyos eh. Pag may problema ka na at walang-wala ka na malapitan sa kakaiiyak sa Diyos. Eh ngayon na malakas ka, lalong bigay mo lahat na lakas mo sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya yun po ang problema eh. Naging mangmang po tayo. Kasi sabi ng lolo ko, dito kami nagising, dito kami nabuhay, dito rin kami mamatay. Mamatay ka na talaga dyan. Maling paniniwala. Mabuti nga tayo, kinabagan pa tayo ng Diyos eh. Because we are Gentiles. Hintil po tayo. Ang binigyan lang talaga ng Diyos ang kanyang mga kalaing Israelites. Hello? But because of God's grace, sabi niya, abutin mo lahat ng mga hintil, mga pagano. Hello? Kung sino gusto mo ng bakit, sino tumanggap sa akin, iyon po maligtas.
ay maraming ayaw pa rin. Hanggang sa wakas ng panahon, ayaw pa rin. And this is end times. Bago kami umalis, sabi ko, sir, buksan mo nga yung balita ngayon. Kasi what's month po tayo eh. Oh, may nagpapaulanan ng ano sa Israel dahil nag-retaliate sila sa Israel sa mga hindi na Hamas, Iran na. Nag-abang na lahat ng mga bansa kasi kung sumugod no tumira na lahat na po makialam. So ano tawag doon? May gera. Pag may gera, ano pong mawawala? Ano mawala? Langis. Pag walang langis, walang business. Ngayon may mabibili pa tayo, may makakain pa tayo. Eh paano kung wala nang mabibili, wala nang produkto? Anong gawin nyo? Iluto mo yung kapitbahay mo? Halimbawa, 7 taon ulit ng tagutom. Naintindihan niyo po bang nangyayari ngayon? Pag wala kang salita ng Diyos, ay hindi mo nabasa, mayroon pala sa Biblia ng Matthew na mangyari pong kaguluhang ito. That's why God wants to prepare His people to study the Word and listen and obey so that you will be in the kingdom of God when the time comes. Because there is a time for everything. Iiyak ka na lang talaga sa Diyos eh. Maiyak na lang. Sister, ba't hindi ka na nag-church? Eh, doon kami sa Katoliko bumalik eh. Bakit? Eh, hindi naman kasagot. Bakit? Anong gagawin mo? Na matagal mo nang pinag-aralan ng Word of God, sinabi mo na, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Worship Him in spirit and in truth. Hindi sa harapan ng ribulto. Dahil ang ribulto po, abomination sa Lord. Ito po'y, in Isaiah 44 verse 9, mangmang ang mga sumasamba sa mga gawa ng tao. Anong gawa ng tao? Inukit, nilagyan ng ilong, kilay, nilagyan sa pagita, dinasalan maya-maya. Ako ganun din dati. Dahil sa pagita, bulaklak, sindihan ng kandila, nasunog na yung ninyo ko, naging itim na, luhod pa rin ako. Parang hindi ko nakita yun, namangmang pala ako. Sinasunog eh. May tindahan ako. Yung kandila, naabot yung damit ng ninyo na green. Sunog! Sunog talaga. Naging uling. Aba, dinapitan pa ng maroon. Ano yung tsura? Imagine nyo. Pinadamitan pa. Nagpagawa pa ulit ng damit. Nilagay pa ulit para lagyan pa ulit ng Hindi ba mangmang? Isa din po ako yung ganyang kamangmang. Salamat sa Diyos. Glory to God when I read the Word of God. Wala naman nagturo sa akin eh. Nabuksan ko lang yung Biblia ang puno ng alikabok sa altar. May altar kami, lahat na santo nandoon. Buhay na buhay. Dahil nidadasalan mo araw-araw, maghapon, nakadipa ka doon. Eh, ganun din ako katapang. Pero, nung nabasa ko yung Bible, kasalanan pala, nagsumamba sa inukit ng tao. Kasalanan pala, abomination to the Lord. Pastangan mo ang Diyos na sumamba ka sa gawa rin ng tao. Eh, sabi ng iba, ano lang yan, alaala lang yun, parang picture lang yan eh. Nag-justify ka pa sa kasalanan, kasalanan is kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Why God gave this word today? Marami sa atin na nagsasalita pa eh. Sir, atin ka ng Bible study. Ay, Katolik po kami eh. Iglesia kami eh. Eh, bakit ganun buhay mo? Palaaway ka. Wala kang kapwa-tao. Wala kang pakialam sa iyong kapwa, kapitbahay. Hindi mo nga mabati, hindi mo mangitian, hindi mo mapatawa dahil nag-utang sa'yo, hindi ka binayaran. Hello? Amen po ba? Yun po yun. Religyoso po daw tayo. Masyadong religyoso, kandado, mamatay na ako dito pa rin ako. Mamatay ka talaga. Sasabay pa ka sa impyerno habang buhay ka lalamoy doon. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi kung itago ko sa inyo, kasalanan ko pa ang katotohanan ay magpalaya sa iyo. Ang katotohanan na pakinggan nyo ngayon, magbigay liwanag
na ang Diyos mo ay Espiritu, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil maghari ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, kung ang puso mo nalinis na ng Diyos. Amen. The Holy Spirit itself, Father God, and the Son, and the Holy Spirit. So that's the dwelling place. That's why our church is a dwelling place. Kung ikaw nalinis na ng Diyos, humingi ka na ng tawad, naging totoo ka na sa Diyos. Hindi ka na gumagawa ng masama o sa kadiliman ka pa nagkakampi. Then the Spirit of God knows who you are. Dwell inside of you. We are the temple of the living God. Tayo po templo ng Diyos. Paano makapaghari ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo? Kung ang pusong puno ng galit, puno ng puot, hinanakit sa manang loob, pagmamalaki, pagpaimbabaw, hindi makapaghari ang Espiritu ng Diyos sa buhay ng templong yan. Kung wala kang pagpatawad sa kapwa, hindi ka patawarin ng Diyos. Sabi ng Biblia, mahalin mo ang iyong kaaway, hindi yung asawa lang. Hallelujah. Ano sabi ng Bible? Mahalin ang pero kahit hindi mo kaaway, hindi mo binabati. Amen po ba? Hallelujah! Ito na lang mga kapatid. Forgive those people who hurt you. Hindi ko kayo masisisi. Dahil lahat po tayo wounded heart. Amen po ba? Nasaktan, nasugatan, hindi na hilom-hilom. Only Jesus Christ can cure that situation of your life. Kung totoo ka na nag-surrender sa Diyos, hinanap mo kanyang presensya, umiyak ka sa Diyos, then the Lord will heal you. Lord, tanggalin mo to ang galit ko. Hindi po na, bigat-bigat, Lord, kasi sobra ng ginawa niya sa akin, hindi ko talaga siya mapatawad. Pinatawad ka nga ng Diyos eh. Wala siyang kasalanan, perfect God nga siya. Siya nabayubay sa krus para sa'yo, para sa atin lahat. Pero pinatawad ka. Diyos nga siya, perfect God. Ikaw, lahat ng kasamaan na sa iyo na hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin mapapatawad ng Diyos. Are you there? Mga kapatid, gising. Nasa huling kapanahunan tayo ngayon. Kami nga araw-araw nag-aabang na lang eh. Alam mo bakit? Hindi natin alam. Si Sister Baby, ang lakas-lakas noon. Lagi pa kayo si Sister, yung kanyang, ayan, sino Sister, kaklase yan dyan, habang nagpiprit dito, nag-uusap yun sila dalawa. Eh, hindi mo akalain may sakit yan. Hindi mo akalain, Sister Baby, biglang malaman mo na lang na sinugod na tinanggahan na ng mga hospital na nilapitan nila. Sino bang gusto nung ganun? Sabi ko, Lord, mga anak mo kami. Ikaw po magpatotoo na saan man kami naroon, man nandun ang favor mo. Nang narinig namin ng gabing yon, na may nangyari kay Sister Baby, agaw buhay at nabuhay. Ang mga kapatiran natin dito, kahit hindi prayer meeting, nandito po sila nung gabi. Nag-response yung iba nating kapatiran, namagitan sila, nag-pray po dito. Salamat sa pamumuno ni Daddy Hon na siya po umpisa mag-pray ng gabing yun. Huwebes ng gabi. Iyon pong papel ng mga totoong Kristiyano na magitan para sa kalayaan, kaligtasan, kagalingan ng kanilang mga kapwa. Naintindihan po ba natin ang tunay na pag-ibig? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Walang tinatangi. Kaya sabi ko, pray. We need to pray. Magitan sa pamilya ni Kuya, na magitan sila sa amin ni Papa. Na magitan po kami. Nabigyan ng Diyos. Kung kalooban niya, pabuhayin-buhayin niya. Naintindihan niyo po ba? Masarap yung may nananalangin para sa atin. Are you there? Masarap yun na, ay si brother, ganito. Sige, let's pray. Mahirap yung nag-iisa ka sa buhay. Walang kakilala, hindi mo sila kilala, hindi ka rin kilala. Mag-isa ka, bahala sa buhay mo. Ang ganda yung sama-sama, we have unity. United in one spirit, in one accord, loving and serving the Lord our God. Hindi tayo pwedeng, ang mga pagtitipon sa Hebrew, sabi doon, huwag kaligtaan ang pagtitipon, lalo na kasama natin ating kapatiran.
Dahil pag ikaw nakita lagi, hindi ka makalimutan habang siya nagpe-pray, babanggitin, Lord, pagpalain mo si brother, bigyan mo siya ng lakas, bigyan mo siya ng kagalingan, bigyan mo siya ng trabaho, bigyan mo sila, Lord, ng pangangailangan nila. Eh kung wala ka talaga, masarap yung kaisa ka ng Espiritu ng Diyos. Mayroon na mamagitan na nalangin sa iyo para sa Diyos. Even though He is God. Si Jesus Christ po ito. Diyos po siya na pag-aralan natin minsan pa dito. He is the Son of God. In John chapter 17, nanalangin pa para sa mga disciple. Jesus Christ Himself pray for His disciples. Ikaw, nananalangin ka na ba? Kailan huli mong panalangin? Ang huli mong pang panalangin, humihingi ka pa ng pagpapala. Manalo ka sa, ano? Manalo saan? Sa kalukuhan. Naintindihan niyo po ba? Hindi mo siya nga mapasalamatan, Lord, buhay na naman ako ngayong araw. Salamat, Lord. Pagdilat ng mata mo sa umaga, Lord, salamat, pinasikap mo ang araw sa aking buhay ngayong umaga. Salamat, Lord. Makabangon ako ulit. Lord, ibalik mong lakas ko, sigla kong sakit na aking mga ugat, dugo, laman, buto. Lord, restore everything in my system. Salamat, Lord, nandiyan ka na aking tawagin, Abba, Father, Daddy, God in heaven. Yun pong relationship. Relationship with the Lord. Eh, paano kung wala kang relasyon? For example, pag wala ka relasyon sa pamilya, ayaw mo siya kausapin, di po ba? Hindi mo siya kilala, hindi mo siya kausapin. Wala kayong relasyon eh. Ganon din sa Diyos. Tapos bigla ka lang, Diyos ko, bigyan mo ko nito. Ano kasi, hello? Naintindihan niyo po pa ibig ko sabihin. Layman's language, ano ka, hello? Lalapit ka sa akin pag may kailangan ka lang. Pero pag mayroon ka, hindi mo ako kilala. Naintindihan niyo po, ganun po ang tao. Pag mayroon ka, marami kakilala sa iyo. Marami nagpipray sa inyo. Marami po nang lalapit sa iyo kasi known ka na eh. Ano ka na, tawag dito? Popular ka na. Sino nanonood sa inyo dyan kay ano? Yung lumakas ngayon sa Parisan? Sabi ko na sa inyo, alam si Diwata eh. Naintindihan niyo po ba? Dati, pinapakulong siya, sinasampal-sampal siya dahil sa ilalim siya ng tulay, natutulog doon sa Pasay. Sa Quiapo. Puro sa bugbog. Kasi mahirap siya eh. Nakita niyo ngayon kanyang situation, dinudumog siya ng tao, lahat ng mga well-known na mga YouTuber. Nandun. May bumababa na may mga sasakyan nagbibigay sa kanya 30,000, 50,000. Nung wala. Nung kilala, nagkaroon, marami na gusto popular din. Bakit ganon ang mentalidad natin ng mga tao? Ganon din po ang gusto ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos sa buong puso, buong isip, buong lakas. Ibigin mo yung kapwa. Hindi ko mayroon siya, saka ka malapit sa Kanya. Kasi mayroon siya, kilala siya eh. Yung wala nating mga kapatiran, yung nangangailangan, tulungan natin. Hindi na mayroon na, yun doon pa rin tayo. Yung wala at nangangailangan, mayroon ka sobra, abutan mo, pagpalain mo, biyayaan mo, dahil yun ang nais ng Diyos. Amen po ba? Dahil kung nakaangat yan, magamit din yan ng Diyos upang pagpapala. Amen! Huwag kang maging madamot. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maging madamot. Amen ba? Amen po ba? Yung pong gusto ng Lord, hindi tayo greed, hindi tayo stingy, hindi tayo makasarili. Amen po ba? Dapat ganun ang karakter natin, Christ-like character, mapagbigay. Sige, open tayo sa Bible. Hallelujah. Pisa tayo. Thank you, Jesus. In James chapter 4, Santiago 4, Santiago. Sa English, James chapter 4, verse 7 to 8. Okay, magbasa lang muna tayo. Sabi po rito, kaya magpasakop, ang Santiago po sa Tagalog, sa English po, James, kaya magpasakop kayo sa Diyos,
Labanan niyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Ano nabasa natin? Magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. So it means kung ikaw under the governance or rulership ng Diyos, hallelujah, kayang-kaya mo labanan ang anumang gawa ng kadiliman o si Diablo itself. Naintindihan niyo mga kapatid? Very clear ang salita ng Diyos sa Santiago. You need to humble yourself. Pagpasakop under the leadership of our Lord. Kaya niyo labanan ang gawa ng Diablo sa inyong buhay. Kasi yun po ang struggle ng marami ngayon. Gusto na magbago, hindi magagawa-gawa. Nananaig pa rin yung gusto. Kasi wala nga surrender life sa Diyos. Kasi kung sinurrender mo ng buhay mo sa Diyos, higit pa sa lahat, hallelujah, kaya kang layuan na ng Diablo. Kasi alam ni Satanas kung sino ka, na pinalagan mo pa ang Diyos higit pa sa Kanya. So, tuloy natin, Kuya Luis. Kanino kayo magpasakop? Diyos. Kung narinig nyo yan, huwag nyo baliwalain yan. Lumapit kayo sa Diyos. Again, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Do you hear that? Kanino kayo lalapit? Diyos. Lalapit ba siya sa inyo? Of course. Kasi lumalapit ka sa Kanya, hindi siya tatakas o hindi siya lalayo dahil alam ng Diyos na hinahanap mo siya. Kayong mga makasalanan, sino makasalanan? Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng, malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang iyong puso. So in this verse, sa 4 chapter 8, verse 8, bakit sinabi dito kayong makasalanan? Bakit pinapoint dito kayong makasalanan? Sinners. Bakit kailangan na ipipoint mo talaga? Magbago ka na. Mabuhay ka na ng matuwid. Ito po kasi ang katuruan ng Diyos. Kailangan mo sumunod sa Diyos na may malinis na puso at banal sakdal na buhay. Have you heard the worship while ago? Masarap po magpuri sa Diyos na may kalinisang puso. Alam niyo po ba, hindi ka makalapit sa trono ng Diyos kung may dala-dala ka sa puso mo, dahil ito po yung hadlang wall na marinig ka ng Diyos. Dahil sabi dito, lumapit ka sa Diyos, kayong makasalanan. Kaya nga bakit kayong makasalanan? Sino bang makasalanan? Yung hindi nagpahalaga sa Diyos. Buhay mo talaga na sa kadiliman na. Alam mo ginagawa mo eh. Alam mo kung sino kasarapan ng Diyos. Ang sagot mo kasi, bahala na, kahit saan ako pumunta. May impyerno man. Kawawa ka naman. Di po ba? Kasi nga, binigay na ng Diyos yung mga do's and don'ts for the kingdom. Kayong mga kasalanan, mamuhay kayo ng malinis. So, very clear, you need to live a life with purity of the heart. Yung puso natin lagi malinis. Walang dawag, walang tinik, walang uod, walang karumihan. Dahil pag ito malinis, makapaghari ang Diyos sa ating mga buhay. Because we are the living temple of the living God. Templo tayo ng Diyos. Ang tanong po ngayon, templo ka na ba ng Diyos? Slight. Kasi, minsan kasi, oo ako, minsan hindi eh. Wala tayo ditong double, dalawang isip. Wala double kara sa harapan ng Diyos. Lunisin mo yung puso. Pag ang puso natin lagi makasarili, wala itong liwanag. Whoever walks in the light shall not walk in darkness, but in the light of life. Wala ka liwanag, madilim ang buhay mo. Wala kang galak, walang sigla, wala kang kapayapaan. Kaya nga sabi ng Diyos, huwag kayong magdalawang isip. Doubts, distrust, disbelief patungkol sa salita ng Diyos. Ginagawa mo lahat para sa sarili mo. Ginagawa mo ang sarili mo na akala mo ikaw makagawa upang makaangat ka sa buhay. Mapunta lahat sa wala yan. I'm telling you. Isang sakit lang yan, kulang pa sa doktor yan. Unahin natin ng Diyos. Seek ye first the kingdom, and all these things shall be added, and all these things shall be added unto you.
Hindi mo pa hinihingi, binibigay na. Walang-wala ka na. Hindi ka pa lumalapit sa Diyos. Ma-pride ka kasi. Sabi ko nga last preaching, sino pong nakapakinig last Sunday? Pasensya na kayo, wala tayong record kasi hindi na-record pala yun. Kasalanan po ni Kuya Luis. Pero pinatawad na siya. Kaya wala kayong nakita sa live. Naintindihan niyo po ba? Yun po mga kapatid na ang kayong mga dalawang isip, linisin niyo ang iyong puso. Pag malinis ang puso mo, nagliliwanag ka. Amen? Maganda ka. The glory of God is in your life na. Pero pag wala ka pang Diyos sa buhay, kahit anong paganda mo, madilim ka. Naintindihan niyo po ang ibig ko sabihin? Hallelujah! Kahit suklay ka pa ng suklay, mag-makeup ka pa dyan ng 10 beses, pangit ka pa rin kasi wala ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Maganda yung may Diyos ka. Wala ka man makeup, naghilamos ka. Wow, ang ganda ko. Naintindihan niyo po ba? Wala nang kujik. Kasi natural ka ng beauty. Naintindihan niyo po ba? Pagkita mo sa salamin, paggising mo, wow, glory to God, Lord, ang ganda ko. Amen? Yun po ang mitiin natin. Hindi nga kayod kalabaw ka para lang magkaroon. So nakita po ba natin mga kapatid, nasabi ng Biblia, huwag kayong magdalawang isip, linisin niyo ang iyong mga puso. In this verse, marami po may resistance dito. Kasi nga, tao lang ako, pastora. Hindi ko malabanan ang gawa ng pita, ng laman, ng alok ng kadiliman. So, kung mahal mo ang Diyos, sa Diyos ka. Pero kung mahal mong sanlibutan, sa sanlibutan ka. So, hindi ka pwedeng lumakad na pantay. Maging sakang ka. Naintindihan niyo po ba? Go forward, straight forward, para mapagpala ka. Amen? Kaya po yung sabi diyan, sa James 4, binasa natin sa 4, na submit yourself to God. Paubaya mo ng buong buhay mo sa Diyos. Yun po ang katuruan dito. May resistance tayo pagtungkol sa kadiliman o tungkol kay Satanas. Hindi natin siya kupkupin, alagaan, o hindi natin siya bigyan ng maging mamuno sa ating puso't isipan. Kaya nga ang sinasabi dito, submit yourself to God. Dahil kung ikaw binibigay mo na sa Diyos ang iyong sarili at tinatanggap mo na ang kanyang autoridad sa iyong buhay, dahil siya ay banal na Diyos, sabi dito, it means nabubuhay kang banal at walang kasalanan. Kasi sinabit mo ng buhay sa Diyos eh. So ang lahat na sa Kanya, character of Christ, mapasa iyo kung tinanggap mo siya ng buong buo. Are you there? So ano dapat gawin? Sabi, mayroon nagtatanong ngayon. Humingi ka tawad sa Diyos. Lumuhod ka, umiyak ka sa Diyos, humingi ka ng tawad. Papatawarin ka ng Diyos. Amen? Sabi po, paano ba humingi ng tawad sa Diyos? Sabi po dito sa, babasahin natin para maintindihan nyo. Sa Book of Joel, chapter 2, verse 12. Sinabi ng Panginoon na ito na ang panahon para magbalik loob kayo sa Kanya. Ano sinabi? Magbalik loob kayo sa Kanya ng buong puso. Na nag-aayuno, nananangis, at nagdadalamhati. Pag ikaw makasalanan pa hanggang ngayon, ang gawin mo para tanggapin ka na ng Diyos na totoo ka, sinabi ng Panginoon na ito ng panahon para magbalik loob ka sa Kanya ang buong puso na nag-aayuno, nananangis at nagdalamhati. Mga bigat, ano? Kasi alam ng Diyos kung sino ka eh. Pero kung totoo ka na sa Diyos, patunayan mo sa pamagitan ng ganyang buhay. Sabi mo, bakit pastor mahirap mag-ayuno ah? Bakit nagagawa namin? Bakit kami nakabalik loob sa Diyos? Tao rin kami. Nagugutom din. Nanghihina din. Dahil sa pag-ibig namin at nais sumunod sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? O sige, tuloy natin.
Tuloy. Magsisi kayo ng, ano? Sinabi ba kalahating puso mo lang? Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamagitan ng, ano? Pagpunit ng inyong mga damit? Tama ba? Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at malalahanin. Hindi po punitin ang damit mo dahil pakitang tao. Yun pala, pag kunwari, nagsisi ka, pero yung damit mo lang sinira mo, hindi po yun. Sabi po dito, magbalik loob kayo sa Panginoon sa inyong Diyos dahil mahabagin siya at malalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magalit. So, ibig sabihin, kung totoo ka na nanambalik sa Diyos, yung puso mo talaga yung iyong dikdikin. Yun ang punitin mo, rend your heart, sabi ng Bible. Hindi yung damit lang, damit, pwede tahiin pa eh. Puso, para po ang puso, bungkalin mo yan at tanggalin mo lahat na tinik dyan at dawag at uod sa basura sa puso mo. Sabi dito, magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya. Mahabagin ng Diyos, hindi. At alahanin. Mapagmahal, nasa Kanya lahat ng katangian, mga kapatid. Kaya nga yung binabasa natin, mapagmahal siya at hindi madaling magalit. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. So may parusa pala pag wala ka sa Diyos. Naintindihan niyo po ba? So kung may pinagarian na ng Diyos, ang tanong ko ngayon, ikaw po ba'y mahabagin na? Sige nga, pikit mo mata mo. Mahabagin ka na ba? Maalalahanin ka ba? Mapagmahal ka na ba? At hindi ka na madaling magalit? Ibig sabihin, ang naghahari na ang Diyos sa buhay mo. Kasi gano'n ang Diyos eh. Naintindihan mo ba? Mamaya, galit ka ng umaga, galit ka ng tanghali, galit ka ng gabi. Wala talaga yan. Wala si Jesus sa buhay mo. Puno ka ng galit eh. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. You understand. You read. We read the Word. This is the Word of God. Sige, tuloy. Buksan natin, Luis. Baka sakaling magbago ang isip ng Panginoon na iyong Diyos at pagpalain kayo ng masagana ani para makapaghandog kayo sa Kanya ng mga butil at inumin. Kita mo yun, during the time of Israelites. Ganito po yun. Pinagpapala yung mga tao na sumunod sa Diyos para sila din makapagpala. Naintindihan pa? Iyon po yung mga bagay na hindi natin naintindihan. Bakit pinasagana ka ng Diyos? Bakit pinagyaman ka ng Diyos? Hindi pan sarili. Para, ihandog mo sa Kanya. Para mayroon kang matulungan pa, marami. Through giving. Kaya nga mayroon tayong nabasa sa Bible, kailan mo ako dinalaw sa ospital? Kailan mo ako dinalaw sa presuhan? Kailan mo ako tinulungan pinakain? Sino nagsabi nito? Mayroon doon nagsabi na isang hindi nyo ako dinalaw, hindi nyo ako pinakain. Jesus Himself saying to these people, dahil kung sino yung naapi, sino yung walang-wala, sino pong mahirap, yun pong nais ng Diyos na iyong pagpalain. Dahil sa pagpapala mo sa kanila, ang Diyos pong pinagpapala mo. Amen? Biblical po lahat ng binibitawan natin dito because nais ng Lord na magamit ka na sa sidlan ng biyaya at pagpapala. So, sige, tuloy natin. Galing ng Lord. Ipan ninyo ang trumpeta sa Zion upang ipaalam sa mga tao na magtipon sila at mag-ayuno. Kasi ito pong sitwasyon na to, may mga problema nung panahon nila. So, ang susi, para tugunin sila ng Diyos. Mag-ayuno. Manalangin. Nagawa nyo na po ba ito kung may problema kayo? Those people who are suffering for the sickness, diseases, na hindi na gumagaling, mag-ayuno ka, umpisahan mo na. Papagalingin ka ng Diyos. Water therapy lang. Tubig lang ng tubig na warm. Pag hindi mo kaya, umingi ka tulong sa Diyos. Ang Diyos magbigay ng karunungan. May mga kapatid tayo dito ngayon nag-umpisa na mag-fasting. May nagtanong nga sa akin, ano bang fasting, pastora? Gusto mong no water, no food for 3 days? Kaya ba? Yun pong sinasabi, absolute fast. Hinahandog mo yung buhay mo sa Diyos na mayroong kang minimithi na matanggap, marating, maunawaan sa Kanya. Humbleness to God.
Pag hindi mo pa kaya, no food, no water in 3 days, baka mabaliw ka agad. Kasi hangin eh. Naghangin-hangin ka na kasi kala mo kaya mo. Hindi mo kaya pag hindi ka lumapit sa Diyos. Hindi ka tutulungan ng Diyos. You need to come to the Lord and humble yourself. Lord, gusto ko mag-ayuno. Tulungan mo ako para mautagumpayan ko ito. Kung gusto mo naman mag-Daniel fast, yung ginawa ni Daniel, fruits and vegetable for 21 days. Hello? 21 days si Daniel, ang prutas lang at gulay. Bakit siya naging malakas noon? Bakit siya napakinggan ng Diyos? Dahil pag-ayuno niya, prayer and fasting niya, wala siyang kinain karne. Gulay lang at prutas. Hello? Sino gusto mag-sexy dyan? Mawala na lahat ng sakit, karamdaman. Magprutas at gulay ka. Hello? 21 days, makita mo pagbabago sa buhay. Amen? 6 to 6. 6 ng umaga, huwag ka na kumain. At 6 ng hapon, saka ka mag-bukbang. Naintindihan niyo po ba? Kaya lasing ko, sa San Diego kami ni Sir. Sabi ko, magpasting tayo. Mayroon kaming labanan eh. Spirit. Sige, samahan kita, magpasting tayo. Pumapasok pa sa work yan. Bago mag alas 6 ng umaga, nangangahano na kami, kain. Sige, kasi wala pala 6. Kain. Yung oatmeal o almusal. Makakape ka pa, may gatas ka pa. Pero paglampal, pag 6 na, wala na. Sa 6 ka naman ng hapon, mag-break. Hindi na mo. Tuduhan mo naman, mukbang ka naman para may handa. Kasi na-offer mo sa Lord to cleanse and purify your system, your body, spirit, and soul. Your humbleness to God. Kung hindi mo pa kahayain total o absolute fast. Hindi na niyo po. Lahat po yan mayroong bagay na may hinihingi ka sa Diyos. Tugunin ng Diyos ang iyong pinapanalaan. Gusto mong maranasan pa ang kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang pagpapasting. Yung hindi ka makalaya sa kasalanan. Hindi ka makalaya sa kadiliman. Give prayer and fasting. Gusto mo 40 days? Water lang po. Warm water. No food. Water lang. 40 days. Hindi ko yan kaya, Pastora. Ba't nakaya ni Kuya yan? Nakaya namin din yan. Hello! Ang pinakapaborito kong fasting talaga yung absolute fast. 3 days no water, no food. Kaya lang gapang-gapang din ako akyatagdan sa Amerika. Nangangatog ka na hindi mo maintindihan. Pero pray lang ng pray na ma-overcome mo, samahan ka ng Diyos. Kasi mayroon kang gustong mitiin, matanggap sa mula sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya akala nyo dito, pag tayo sa palpito, okay lang, binabayaran po yan ng buhay. Hello! Para mabago at magawa na ng Diyos. Pag nagawa na ng Diyos, tuloy-tuloy na yan. Hindi ka na babalik sa lusak ng kasalanan. Amen po ba? Hindi yan, tudo ka lang, wala ka pang nagawa sa harapan ng Diyos. Bakit ito na topic ngayon na hindi naman dapat? Kasi nakapasok tayo sa Book of Joel na magtipon sila at mag-ayuno. Nagkakaisa sila to offer their lives to God. Parang karian nila, hindi masa. Magapi. Kaya nagkakaisa sila sa kanilang kingdom. Hirap yan, Pastora. Ako pa naman, natakaw ako kumain Walang kanin, mamatay na ako. Ba't kami walang kanin? Si Pastora ngayon, walang kanin. Si Kuya ngayon, walang kanin. Naintindihan niyo po ba? So, pwede pala. Pag nagawa namin, magawa mo rin. Gusto mo maangat pang spiritual mo, na akala mo naglumulutang ka na lang lagi, subukan mo mag-fasting. Amen! Hindi po kamatayan ng fasting. Lalo kang mabubuhay sa Diyos. Kakatakot naman yung Pastor, laking kain. Kasi mindset natin, pag hindi ka nag-almusal, gutom ka. Pag hindi ka nag-apunan, gutom ka. Hindi, kasi mindset mo na yun Pero mayroon kang minimiti sa Diyos, gawin mo para tumugon ang Diyos kaagad. Amen? So balik tayo dito sa Santiago kanina 4. Paano natin ma-resist si Satan? Paano natin siya matanggihan? Lahat ng mga tukso o lahat ng temptation
na kanyang inaalok sa'yo, tanggihan mo na, siya lalayo sa'yo. Tulad ng halimbawa magbisyo ka pa. Halimbawa hindi mo maiwanan ang paninigarilyo o paglalasing. Kasi sabi ng Bible, ang paglalasing walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Bakit ni-resist namin ang temptation? Bakit di kami na umiinom dati? Kami po ni Sir po nagkakilala sa Tagayan. Siya taga-Tagay, lasing-lasing lagi. Bakit nung nabasa ng Bible na walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Bakit pinili na namin na layuan kami ng tao, wag lang kami layuan ng Diyos? Hindi kasi may bisita ako, kailangan nagpunta sila para may inuman eh. Bigyan mo ng kape. Bigyan mo ng juice, orange juice, or may tang naman eh, di ba? Nestle. Naintindihan niyo pa? Hindi na yan babalik, kaya hindi ka na problema yun. Wala ka na bisita lagi. Kasi wala na inuman eh. Dati araw-araw. Are, may dala akong lumnik ko. Anong tayo? Marami kang kaibigan. Pero pag yan, kape, gatas, oranges, hindi na babalik yan. O di, wala ka ng bisita, wala ka ng lutuan. Naintindihan niyo po ba? Doon kami nabago nang nabasa namin ang salita ng Diyos. Kasi gusto namin makilala pa ang Diyos, sumunod kami sa Kanyang salita, at nabago ang aming buhay, nabigyan kami ng laya, at nagkaroon kami ng relasyon sa Diyos. Why I'm saying this? Because some of us here, nanaig pa rin yung lust of the flesh. Bahala na, kahit sa impyerno, basta iinom ako. Wala akong pakialam kay Pastora. Wala kang talaga pakialam sa akin, pero ang Diyos may pakialam sa iyo. Naintindihan niyo po ba? Huwag kang maging makasarili dahil through your life, lalo ka ng tatay, haligi ka ng tahanan, mga anak mo maligtas lahat kung ikaw sumunod muna sa Diyos. Mapagpala sila, buhay nila marangya, maayos pagdating ng araw, oras, panahon kung tumugon ka na sumunod sa Diyos. Tumanda ka na nga, mga anak mo tumanda na rin, wala mararating dyan kasi ikaw mismo na haligi ng tahanan, wala kang oras, panahon sa Diyos. Nakita mo yung mga apo ko, sa pagsunod namin mag-asawa sa sakripisyo, sila po yung nagpagpapala. Sila po yung nasaghanang buhay. Amin po ba? Pero may sakripisyo, may pagtitiis. Yun po yung maging totoo ka sa Diyos. Haligi ka ng tahanan, tatay ka, maging modelo, ehemplo ka ng mga anak mo. Hallelujah! So, iwanan ka na Satanas kung hindi mo siya binigyan palaga. Amen ba? Hindi mo siya i-please. Hindi mo siya bigyan ng tulong. The devil will resist. Resist the devil, ibig sabihin. Hindi ka na nahulog sa kasalanan. Pangatlo, kanina po, ano sabi dito? Submit yourself to God. Pangalawa, resist the devil. Pangatlo, draw close to God. Ano ibig sabihin ng sa Tagalog? Lumapit lumapit sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos para palagahan ka ng Diyos. Amen? Come closer to God. Ibig sabihin, the more you come to the Lord, the more the Lord, that relationship that you have, become closer. Hindi ka nga nagpe-pray. Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Hindi ka pa nag-worship sa Lord. Hindi ka na pumupunta sa church. Wala kang kausap na kapatiran. Wala. Putaktihin ka ng problema at kagaliman. Dahil lalapit lalo si Satan sa buhay nyo. At bigyan kayo ng mga bagay na kaparusan nyo dahil hinayaan na ng Diyos. Again, sabi po dito, kailangan nating linisin ang ating buhay at higit sa lahat ang ating puso. Mayroon po ba tayo dito na hanggang ngayon sa masama pa rin ang loob mo sa ginawa sa'yo? Yung hindi natin napagpatawad. Nanay natin, tatay natin, lolo't lola natin, tiya-tiyo natin, pinsan natin, kapatid natin, sa loob mismo ng bahay mo. Yung lagi ninanakaw ulam mo, tinabi mo ng sapatos mo, ginamit pa, galit na galit ka doon sa kapatid mo. Yung galit ba? Galit. Mapagbigay po tayo. Maliit na bagay lang, temporal things lang yan, you need to know how to forgive. Amen?
Sabi ng Lord, mag-forgive po eh. Sabi ng Lord, patawarin. Hindi ko talaga siya mapatawad. How many times you need to forgive? Ha? 7 times 7? So, anong ibig sabihin? 70 times? So, anong suma total? 490? Ano? Oh? Ano? Sinong matalino dyan sa math? Ha? Ang ibig sabihin, habang may buhay ka, magpatawad ka, palakpakan natin ang Diyos. Amen? Yun po yun. Masyalo tayong magaling sa math eh. Isang pag-forgive lang, hindi pa rin natin ma-release. At makita mong kilos at galaw ng Diyos sa buhay. Amen? Hirap, no? Sister Helen, may patutuo rin sana to eh. Lagi mo marinig pag nag-testimony dito sa palpito, yung binan ko. Namatay na si Binan. Ewan ko anong pakiramdam ngayon. Nawala na. Napatawad mo na kasi namatay na. Oh. Tingnan mo yan kung hindi namatay, hindi mo pala pinatawad. Dinapa mo sa Lord. Yun. Nakita nyo, kailan lang po namatay yung Binan niya. Lagi niya dito kung nung pisal. Sa harapan ng palpito na mabigat po ang loob niya. Kasi may mga anak. Bakit siya po manugang siya mag-alaga sa dalawang may karamdaman na bedridden niya na biyanan? Mabigat, ano? So, pero tuloy siya na tuloy. Tuloy pa rin siya nagmahal. Sabi niya, Pastora, ano gusto mo, panalangin na natin? Hallelujah. Naintindihan po. Bago mo, sabi ko, ano, Pastora, sabi ko, ano gusto mo, panalangin? Nagbibiro lang tayo, pero nangyari nga, di ba? So, may isa pa, di ba? Okay yun, or ano? Panalangin. Sinuli mo na? O, sinuli niya na yung binan niya. Palampakan natin ng Diyos. Amen? Mahirap pala pag tumanda, no? Wala mag-alaga. Kaya, sir, huwag na tayo tumanda. Diyos ko. Yun po yun, mga kapatid. As long as we have God, trust God and believe in God, hindi ka pababayaan ng Diyos. Marami sa atin, ayaw natin pa mamatay. Ayaw pa nating lumisan sa ibabaw ng mundo. Natatakot tayong mamatay. Pero alam niyo ba mga kapatid, kung kilala mo na si Jesus at mayroon ka ng Diyos, gusto mo na ngayon. Kasi sabi ng Biblia, alam niyo po bakit? Pag ikaw ay namatay na may relasyon ka sa Diyos, tamang buhay mo, no more pain, no more tears, you are with God forevermore, with eternal life. Kaya matakot ka ngayon kung namatay ka na wala kang Diyos. Habang buhay ka parusahan sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Katakot naman yan, Pastora, kaya ang Bible may horror dito. Maraming takot dito, may guto, may horror, may story. Literature, kompleto pong Bible. Kaya huwag natin baliwalain. Biro may gera sa ganitong lugar. Sa kabila naman doon, binabaha. Saan ba yung binabaha ngayon? Sa part of USA. Sa kabila naman, dagsa naman doon ngayong mga, yung hindi nila maintindihan. Nalindol na naman doon. Ring of fire. So, ang Pilipinas ngayon, naharanasan pa rin nating init lang. Init. Hindi ka na nga mabuhay sa init lang eh. Di ba? Gusto mo nakatutok ang electric fan, gusto mo lagi may air condition. Yun ang isipin mo, ano kaya sa impyerno ang init? Nawala ng katapusan. Mga kapatid, I'm appealing. Huwag na tayo lumayo sa Diyos. Huwag ka na tumalikod sa Diyos. Huwag mo na baliwalain ang salita ng Diyos. Ipamuhay mo na ito para ikaw maligtas. Pag hindi ko kaya, Pastora, humingi ka ng tulong sa Diyos. Kaya nga ang prayer, hingi ng tulong sa Diyos. Kausapin mo siya araw at gabi. Kulitin mo siya at kulitin. Kung pwede umiyak, lumampasay ka, dumapa ka. Gagawa ang Diyos sa buhay mo.
Ang nangyari, Diyos naman yan. Alam niya naman pangailangan ko. Ano ka, hello? Hindi ganun. We need to humble ourselves to God and we need Him. We want Him. We need God. And if the Lord knows your heart, the purity of your heart, the sincerity of your heart, hindi ka naiwanan ng Diyos. Kaya nga sabi ko, hinahanap niyo ako. Sabi kanina, di ba? Lalapit din siya sa inyo. Ganun na ba tayo ngayon mga kapatid sa buhay natin? Marami akong mukha nakita ditong bago. Huwag na tayong tumalikod, huwag na tayong huminto. Tuloy-tuloy na tayo. Ang buhay po like a tip on the night, no one knows when. Kung paano kung wala mo pa pagpalagay sa Diyos, pinalagayin mo ang sarili mo. Binigyan mo pa ng ligaya yung mga bagay na samantala. Ano ka? Encourage your partner in life to come to the Lord. Encourage your family to come back to the Lord. Magbalik loob sa Diyos, sabi nabasa natin kanina. Ang Diyos po handang tumanggap sa iyo, sa inyong pamilya. Mahalaga kayo sa Diyos. Kaya po hindi natin tinago, nilihim ang katuruan dito. Hindi natin yung sugar-coated. Huwag ka magharal na mabigat. Baka hindi na bumalik. Hindi, huwag siya bumalik. Hindi naman siya maligtas kung hindi siya susunod eh. Naintindihan niyo pa ba? Mahalaga kayo sa Diyos. Ang buhay mo mahalaga sa Diyos. Higit na ang kaluluwa mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Aware ba tayo sa nangyayari na ngayong kapanahonan ito? Aware na ba tayo? Aware na ba tayo sa ibabaw ng mundong ito na marami sa atin dito? Sige Lord. Matagal ka na nagsisik. Matagal mo na siyang hinihingian. Pagalingin ka. Bigyan ka ng kalakasan. Bakit hindi walang tugon? Ang nais ng Diyos, makipag-ugnayan ka sa Kanya, bigyan mo siya palaga, bigyan mo siya ng oras panahon, bigyan mo siya ng mataas na pagsamba. Yun lang yun. Yun lang po ang susi. Hindi na may pangailangan lang tayo. Lalapit tayo sa Diyos. Pag hindi tinugon, sisihin pa natin ng Diyos. Ano ka? Sino ka? Ang Diyos po banal, sakdal, walang kapintasan, walang kulubot, pure, holy. Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Napako siya para sa atin lahat. I always reminded you na hindi nagpapako ang Diyos kung hindi ka mahalaga. Yung kasalanan mo na tubos na, ang gawin mo na lang magbalik loob sa Diyos. Marami sa atin, pinalagahan pa natin yung kayamanan. Ano po yung kayamanan? You cannot serve two master, the mammon and the Lord. Mammon means yung yaman ng sanlibutan. Sabi ko nga sa inyo binatikos din ako Nasa Amerika ka na. Halimbawa, 15 years kami doon. Nagtrabaho ba ako? Sul-sul ng mga tao sa paligid ng asawa ko. Bata pa yung asawa mo niyan. Trabaho, sayang ng dollar. Sabi ng isang pastor, Pastor, halika. Bakit? Naghahanap ng babysitter, $700 a week lang. Sige na, sayang $700. Bantayan ko lang yung bata. $700 na. Sa mga lugar ng mayayaman. Convicted ako lagi You cannot serve two master. Kasi kung attendee lang ko sa church, yes lang ako ng yes, amen lang ako ng amen. Okay lang yun. Pero kung ikaw nangangaral ng tuturo at hindi mo naman nilikaran yung turo mo, baliwala lahat. Kinakain mo lang yung salita ng Diyos na hindi mo naman naintindihan. So ano malaga? Pero alok ng kadiliman or ang Diyos. Sabi ng hulog kayo ng langit. Sabi ko, bakit po ma'am? Kayo yung pinadala dito. Mansion yung bahay. 8 kwarto sa taas, 3 kwarto sa baba. May mga jacuzzi, may swimming pool. Ang nakatira po, 90 plus yung lalaki, 88 yung babae. Gusto kaming patirahin doon sa mansion para kasamahan lang po sila.
Sorry. Pero, hindi kinagat yun. Kailan ko umuwi. Hindi ko alam bakit gustong-gusto ko umuwi. Yung church pala, wala, nasa hulog. Naintindihan niyo po? Doon, wala kang gagawin. Sweldohan ka pa. Eh kung 2,000 a month, malaking pera na yun. $2,000. Naintindihan niyo po ba? Kung gusto na sana magpayaman, di, dami pera. Hindi naman isip mo yun eh. Nakilala mo na may-ari ng langit at lupa. The source of everything. Pinagkulang ba kami? Nawalan ba kami? Dalawa kami, sir, walang trabaho. Maya-maya may delivery, galing Landers o S&R. Hindi mo alam. Nakuha niyo po ba? Maya-maya, kagabi may dumating na naman mga prutas. Pinadala ng driver. Yun po yun. Si Lord po gagamit ng uwak para pagpalaing ka. Sumunod ka muna. Huwag mo pag-isipan bukas, wala ka. Eh, yung Diyos po, God of source of everything. Inuuna namin ng Diyos eh. Naglingkod muna, nagpagal muna, pag-uusig, paghihirap, pagtitiis. But God provide all our needs. Bakit ko sinasabi ito sa inyo ngayon? Sa lugar na ito, alam ko may mga kapatid tayo, maraming katanungan, bakit ganito? Habang buhay na lang kami ganun, huwag ka pumayag, may Diyos ka eh. Lord, alam ko pagyamanin mo rin ako, Lord, upang magamit mo rin ako, Panginoon, sa iyong nais. Yun pong prayer. Hindi, Lord, pag yumaman ako, mag-travel ako around the world. Bahala kayo sa buhay niyo. Ako bibili ng Mustang. Bibili ako ng... Kasi isip mo, gusto mo, yumaman eh. Sanlibutan bagay pa rin. Naintindihan ba natin mga kapatid? Na mahalaga ka sa Diyos, hindi mahalaga ngayon ang mga bagay samantala o temporal things o mga bagay na wala namang kabuluhan. Sabi nga si Sister Helen kanina, she realized, kasi iyo naman lahat pero wala ka na hanap-hanapin pa eh. Naintindihan niyo po? Sino dito may 10 bag? Lahat mo nagamit mo araw-araw 10? Bili ka ng bili, nakatago doon, nakaimbak, mabubulok lang, nasisira lang. Hindi ba matalino kung kita mo yung mga mayayaman, bili ng bili, Louis Vuitton, Hermes, ano pa? Chanel, ano pa? Balenciaga, ano pa yung mga milyon ng halaga na bag. Nakatambak lang naman doon. Edit. Wala. Tapos mag-TikTok, mag-YouTube na naman, mag-ubad-ubad para kumita pera. Tapos anong binibenta? Kaluluwa na. Pero kayo, kung may unawa kayo, mahalagaan nyo ang Diyos. Dahil ang kapangailangan nyo, ang needs nyo, ipoprovide ng Diyos sa'yo na walang kahirap-hirap. Naintindihan nyo po? Siya muna. Siya. Yun po yung susi. Susi ng kasaganaan, si Lord. Siya po yun. Kaya huwag kayong magdalawang isip na linisin nyo yung puso. It means buong pagkatauhan mo. Amen po ba, church? Hallelujah! Masaya ka na ba ngayon? Bakit wala pang ngiti sa bibig mo? Kailangan mong umiti para gumanda ka. Naintindihan niyo po, huwag busangot. Bawal sa langit ang nakabusangot. Wala kang bahagi doon. Naintindihan niyo po ba? Kahit may problema, ngiting-ngiti ka, Lord. Alam ko, sabi mo, Lord, pangako mo, Lord. Ibalik mo sa Kanya. Naintindihan niyo po? Kaya, masarap talaga po pag may Diyos ka, may tiwala ka na sa Diyos, yung faith mo, lumago ka na, naging totoo ka na sa Diyos, nagmamature ka na. Walang lalayo ang demonyo sa'yo. Malalayo ang pagsubok sa'yo. Dahil alam mo na harapin ang pagsubok kasama ang Diyos. Naintindihan po ba natin? Sino may pagsubok dito? Wala? Gusto mo? Naalala ko yung aking manugang na Chinese kagabi. Mama, invite kaya kita na speaker dun sa mga yayaman sa BGC. Kaya lang, Mama, nakakatakot ka magturo eh. Bakit naman? Nanininda ka eh. Sinong gusto sumunod? Gaganon ka, Mama? Eh doon, ang kanilang Sunday service, Mama. Good morning. How's everyone? Kasi nga mayayaman eh. Baka hindi na bumalik.
Kaya wag na lang kita invite mama doon. Ano sila, very, ano pa tayo? Good morning, everyone. Hi, hello, sis. Eh dito, di ba, tinatakot na nga kayo ni Pastora eh. Ba't kayo nandito pa rin? Yun po, yun ang kaibahan. Pinapangaral natin ang katotohanan, ang buong katotohanan, para tayo magawa ng Diyos, para tayo mabago ng Diyos. Sa ibang church talaga, hindi pwede mag-preach ng tulo-todo. Kasi baka hindi na kayo bumalik. Sayang ang kita. Eh dito walang kita. Kaya pinapagalitan kayo ni Pastora. Amen po ba? Pero mababago naman kayo. Papasok naman kayo sa langit. Amen! Mahalaga mayroon papasok sa karyaan ng Diyos. Kaya kami nagtuturo ng katotohanan at buong katotohanan para po mapagpala tayo ng Diyos. Amen!